This morning, pag-uusapan po natin is all about influence. Let's all stand up, open your Bible in 2 Chronicles. Nasa Old Testament po yan, pagkatapos po ng Kings, and then 1 Chronicles, and then 2 Chronicles chapter 33. 2 Chronicles chapter 33. 2 Chronicles chapter 33, beginning from verse number 21. At kung kayo po narinig nyo po yung mensahe ni Dr. Matt Miller last Wednesday, ay iano ko lamang po, itutuloy ko lamang po yun. Okay? 2 Chronicles 33 verse number 21, ang sabi po ng Biblia, Amon was 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem. But he did that which was evil in the sight of the Lord, as did Manasseh his father. For Amon sacrificed unto all the carved images which Manasseh his father had made, and served them, and humbled not himself before the Lord, as Manasseh his father had humbled himself. But Amon trespassed more and more, and his servants conspired against him, and slew him in his own house. But the people of the land slew all them that had conspired against King Amon, and the people of the land made Josiah his son king in his stead. Now, the question here is, bakit ganun ang nangyari kay King Amon? There has to be some people behind King Amon, at maaring before King Amon, na nakita niya yung influence na kung saan ganun ang nangyari sa kanyang buhay. Do you understand yung sinabi po dito ng Biblia that the men conspired, sarili niyang staff yan. The men conspired, nag-usap-usap sila para patayin si King Amon sa sarili niyang bahay. At ang sinabi dito ng Bible, he did that which was evil in the sight of the Lord. At ang sabi ng Biblia, and Amon trespassed more and more. Naging malala yung kanyang kasalanan. Meron pong influence na nakapasaloob po dyan. At yan po ang dapat na hindi mangyari sa atin pong mga anak. Ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin the power of parental influence. The power of parental influence. Mothers, fathers, ngayon po na nandito sa auditorium, you have an influence sa inyo pong mga anak, and make it good. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa pagpapala nyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy nyo po na pagpuprovide ng kalusugan at kalakasan. Please, in-tune nyo po aming puso't isipan, Panginoon. May mga parents po na nandito, may mga young people, may mga kabataan, may mga mothers, fathers. Kaya dalangin ko na kausapin nyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng inyo po mga salita. Patawarin nyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Now listen carefully. Influence is the power to change or affect someone or something. Okay? Influence is a power to change or affect someone or something. It is the power to cause changes without directly forcing them to happen. That's influence. Okay? It is the power to change something or someone without directly forcing them to happen. Okay? It may apply to a force exercise and receive consciously or unconsciously. Ang isang influence po ay maaaring ina-applyan sa tao, maaaring conscious ka or maaaring hindi ka conscious pero naiimpluwensyahan ka na.
For example, yung iba sa inyo na mahihilig kayo sa mga celebrities. Nanonood kayo ng TV. Nanonood kayo ng basketball. Nanonood kayo ng mga K-pop drama. Yung iba sa inyo, hindi nyo alam, indirectly, nai-impluwensyahan na kayo. Okay? Kaya nga yung ibang mga young people dito, pag tinanong ninyo, saan ka galing? Ano sabi mo? Mukha na rin kayong Koreano magsalita. Bakit? Hindi nyo alam, indirectly, kayo ay nai-impluwensyahan na ng mga K-drama na inyong pinapanood. Okay? Yung iba naman sa atin, mahilig kayo sa nanonood ng NBA, nanonood kayo ng PBA, mahilig kayo sa ganyan. Yung iba sa inyo, yung akto nyo, akala nyo lagi kayong nasa ring. Pag inutusan kayong bumili ng suka, pupunta kayo sa tindahan, pag ganun-ganon pa kayo. Wala naman kayong bola. Bakit? Ang feeling nyo, nandun kayo sa arena. Tapos, bibili lang kayo ng suka. Pag ganyan-ganyan kayo, tapos pag may makita... Diba? So, ang influence is, it's either directly or indirectly or conscious ka or unconscious ka na ikaw ay binibigyan, merong epekto, nag-a-affect sa iyong pagbabago. Okay? So, eto po, meron po tayo ditong tatlong tatay. Number 1 ay si Hezekiah. Bago tayo pumunta doon sa binasa natin. Hezekiah. Alam niyo po ba si Hezekiah po, sa una niyang, bagamat si Hezekiah po ay one of the greatest king ng Israel. Siya po actually ang naglagay ng conduit o yung tunnel sa Israel para yung tubig doon sa dagat o sa Euphrates ay mapunta sa kanila, mapunta doon sa Israel. Naglagay siya ng tunnel, yung famous na Hezekiah tunnel. Magaling na leader si Hezekiah. Kaya lang ang problema kay Hezekiah, he was very proud of himself. At dahil si Hezekiah ay napaka-proud sa kanyang sarili, ibinagsak siya ng Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon, na-realize ni Hezekiah yung kanya pong pagmamataas at siya po ay nanumbalik sa Diyos. Listen, si Hezekiah po ay anak ng isang wicked king, si Ahaz. Pero si Hezekiah po ay ang nanay niya is a godly mother by the name of Abijah or Abiya. Okay? Tandaan niyo po, ang tatay ni Hezekiah ay wicked, pero ang nanay niya ay godly. So sa madaling salita, si Hezekiah po naging maayos na king, pero siya po ay naging pasaway din po siya na king sa Panginoon. Pero nung si Hezekiah po ay binagsak ng Panginoon, nanumbalik po siya sa Diyos at nanalangin si Hezekiah, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan pa kita ng another 15 years para mabuhay. Yan po si Hezekiah. Bakit? Bumalik siya sa Panginoon. Pero si Hezekiah po ay napakayaman na. And with that 15 years na nabuhay si Hezekiah, yung blessing na sa kanya ng Panginoon, pagkatapos po ng 3 years, within that 15 years ng buhay niya, pagkatapos po ng 3 years, ipinanganak po si Manase. Okay? Ipinanganak si Manase. So, sa 12 years, namatay si Hezekiah, at 12 years old, si Manase ay nagsimulang mag-reign sa Israel. Pero ang nakita ni Manase ay hindi po kung paanong nag-sacrifice yung kanyang tatay, kundi kung paano po yung pleasure ng kanyang buhay. Sapagkat masagana na po yung kanilang buhay. Kaya nga po, ang sabi po ng Biblia, by the way,
si Manase po, si Manase ay anak po siya ni Hezekiah, a godly king, at saka po ni Hephzibah. Alam niyo po ano pong ibig sabihin ng Hephzibah? Ang ibig sabihin ng Hephzibah is my delight. At ang counterpart po nito, isa pang ibig sabihin ng Hephzibah ay pleasure. Okay, ito po ang kaibahan. Okay? Yung tatay ni Hezekiah, take note alika kayong tatlo. Dali, alika kayong tatlo. Dito kayo. Yan. Yan, diyan ka. Dito ka, sorry, dito ka, Francis. Dito ka lang. Yan. Okay. Ba't lagi ka sunod ng sunod doon? Sabi ko nga dyan kayo. Crush mo? Hindi, dyan ka lang. Okay. Ang una si Hezekiah. Okay? Ito po si Hezekiah. Yan na lang kunyari lang. Okay? Ito po si Hezekiah. Hezekiah was a godly king. Mabuti po siyang king, kaya lang ang problema po kay Hezekiah, madali po siyang mapop up. Madali siyang magyabang. Napakatalino niyang hari, napakagaling niyang hari. At talagang sumusunod siya sa Panginoon. Kaya lang, sa Hezekiah, pag siya ay pinupuri ng tao, yung puso niya ay tumataas. Ibig sabihin, nagyayabang po siya. No? At mababasa niyo po yan dito po sa 2 Chronicles 32. Sabi po ng Biblia sa 2 Chronicles 32 verse number 23. And many brought gifts unto the Lord to Jerusalem and presents to Hezekiah king of Judah, so that he was magnified in the sight of all nations from henceforth. Drop down sa verse 25, sabi ng Biblia, but Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. So yan ang problema, yan ang weakness ni Hezekiah. Madali siyang magyabang. Pag siya ay pinagpapala ng Panginoon, his heart was lifted up. Kita, ang galing-galing ko, di ba? Bakit ako magsasubmit sa'yo? Magsasubmit ako sa'yo. Ako nga, ang galing-galing ko. Bakit ako mag-ano sa'yo? Bakit ako magiging assistant mo lang? Dapat ako ang leader kasi ang galing-galing ko eh. Yan po ang ugali ni Hezekiah. Bagamat si Hezekiah ay matalino, bagamat si Hezekiah ay magaling. Pero alam nyo ang nakakatuwa kay Hezekiah? Si Hezekiah ay merong godly mother. Praise God for godly mothers. Ang tatay ni Hezekiah ay si King Ahaz, na si King Ahaz ay kilalang-kilala as a wicked king. But Hezekiah ay may godly mothers. Godly mother. Okay? So eto ngayon si Hezekiah. Nagalit sa kanya ang Panginoon. Pero siya ay nagpakumbaba. At sabi niya, Panginoon, ay patawarin siya ng Panginoon. At dahil pinatawad siya ng Panginoon, binigyan siya ngayon ng another 15 years ng kanyang buhay. So nabuhay pa siya for 15 years. After 2 years, ng 15 years na yon, ipinanganak si Manase. Okay? Eto ngayon si Manase. After 12 years, tapos na yung kontrata niya sa Panginoon kasi naka-50 na siya, 2 years, ipinanganak si Manase, 3 years, ipinanganak si Manase, and then 15 years, namatay na si Hezekiah, doon ka na, patay ka na eh. Yan. Eto na ngayon si Manase. The longest reigning king of Israel for 55 years. At the age of 12, si Manase po ay nagre-reign na. But ang problema kay Manase, he was a wicked king. Lahat ng giniba ng kanyang tatay na Hezekiah na mga groto, mga ribulto, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat yon ay muling itinayo ni Manase. Ibinalik uli yan ni Manase. Lahat po yan ay tinuruan niya ang Jerusalem at Judah kung paanong sumamba sumamba doon po sa Diyos-Diyosan. Now, si Manase po mga kapatid, siya po ay anak ng godly king na si Hezekiah, pero ang nanay niya ay si Hephzibah.
Si Manase, ang nakita ni Manase, yung kasaganaan po ni Hezekiah ng kanyang tatay. Sapagkat 12 years old pa lang siya. Binigyan ng kayamanan talaga ng Panginoon. Itong si Hezekiah, yung kanyang last 15 years. Grabe po ang kanyang kayamanan. At yun po ang nakita po ni Manase. At ang masama pa nito, yung kanyang nanay, ang ibig sabihin ng pangalan ng kanyang nanay ay pleasure. Namuhay sila sa pleasure. Sa makatuwid, mga kapatid, maaaring yung kanyang nanay, kasama yan, nak, shopping tanak. Kay daghan naman tay kwarta. Ha? Anong gusto mo? Nike Air, yung lumilipad ka? Ha? Gusto mo ba ng polo na ang butones ay bulahan, ginto? Gusto mo ba gusto mo na merong kang relo na may kasamang rep? Ha, sabihin mo rock. Bakit? Pleasure nga eh. Namuhay sila sa pleasure because of the influence of his mother. Now, I'm sorry for the moms na nandito po ngayon. Kapag sinanay nyo po yung inyong anak sa pleasure, kapag sinanay nyo po yung inyong anak sa mga material na bagay, kapag ipinakita nyo po sa inyong mga anak yung material na bagay, uubusin po niyan yung inyong kayamanan. Tandaan nyo po, kahit na po gaano karami ang pera ninyo, kapag ang anak ninyo ay nasanay po sa marangyang buhay, ubos ang kayamanan ninyo sapagkat hindi yan marunong magtrabaho. So ganyan po ang naging buhay ni Manase. Could you just imagine for 55 years? For 55 years, inimpluwensyahan po niya yung Jerusalem, yung Judah, na muling bumalik doon sa pagsamba sa mga ribulto, na muling mag-alay ng mga alay doon sa mga ribulto. At ang sabi ng Biblia, He caused Israel to sin. He caused Judah and Jerusalem to sin. At hindi lamang basta-basta kasalanan, kundi ang sabi ng Biblia, He provoked the Lord to anger. Talagang nagalit sa kanya ang Panginoon. Anong dahilan? Kanino siya natuto? Sa kanyang mama. Sa kanyang mother. Sumunod po siya, mga kapatid, doon po sa kanyang lolo na si Ahaz. He was a wicked king. Pero mga kapatid, nung siya po ay pinalo ng Diyos, at nakita niya, mga kapatid, yung kanyang kahinaan, still, nang ibabaw pa rin yung impluwensya ng kanyang tatay, siya po ay nagsisi at bumalik sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ito po si Manase. Sabi po ng Biblia sa verse number 12 to 13. Dito po sa 2 Chronicles 33. Sabi po ng Biblia, and prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord, He was God. Nung si Manasseh po, he was bound with chains and fetters at dinala po doon sa Babylon. At nahirapan po siya, doon po siya nakaramdam ng grabing kahirapan sapagkat ang buhay niya ay marangya. Pero nung siya po ay naging prisoners of war, doon po sa Babylon, doon po siya tumawag sa Diyos. At narinig po siya ng Panginoon at dinala po siya muli doon sa Jerusalem, doon sa kanyang kingdom. Now, here comes another king by the name of Amon. Namatay si Manase at ipinanganak si Amon. At ito si Amon. Tandaan niyo po, una si Hezekiah, grabe ang kanyang pagyayabang, pero natuto siya sa Panginoon, bumalik sa Panginoon. Sumunod si Manase, grabe ang kanyang pleasure pagmamataas sa Panginoon. Grabe ang kanyang wickedness, pero natutunan pa rin niya na tumawag sa Diyos sa huling bahagi ng kanyang buhay. At eto na yung kanyang anak, si Amon. Sa binasa natin kanina, ang sabi po ng Biblia, Amon
was 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem. Sa madaling salita, at the age of 24, patay na po si Amon. 22 years old siya nagsimulang mag-reign. Nag-reign lamang po siya ng 2 taon sa Israel. Yung kanyang tatay, si Manasseh, 55 years na nag-reign sa Israel. Mahaba yung kanyang pagre-reign sa Israel. Si Amon, 2 years lang na nag-reign sa Israel. Anong pong dahilan? Sabi ng Biblia, but he did that which was evil in the sight of the Lord. Si Amon po mga kapatid, siya po ay anak po siya ni Manasseh, at siya rin po ay anak ni Meshulemeth. Meshulemeth yung pangalan ng kanyang nanay. Alam niyo po ano ibig sabihin ng Meshulemeth? Compromise. Compromise. Okay? Now, tingnan niyo po mga kapatid, yung nangyari po kay Amon. Nung siya po ay napariwara sa Panginoon, wala pong record sa Bible na nakabalik siya sa Diyos. Naunawaan niyo po, wala pong record sa Bible na siya po ay nagpakababa at siya po ay nagrepent, siya po ay nagsisi para makabalik siya sa Panginoon. Wala po. Sa loob lamang po ng 2 taon na panunungkulan niya sa Israel, kinat na po ng Panginoon yung kanyang pamumuno. Because he was so wicked, na grabe yung kanyang wickedness, na marami na po siyang nai-impluwensyahan. In 2 years time, marami po siyang nai-impluwensyahan para muling bumalik at sumamba sa Diyos-Diyosan na mas higit pa sa ginawa ng kanyang tatay na si Manasseh. Tingnan niyo po mga kapatid, si Hezekiah, bagamat wicked yung kanyang tatay, pero maganda ang impluwensya ng kanyang nanay. Magaling si Hezekiah, pero very proud siya. Ayaw niya mag-submit. At very proud siya, pero ibinagsak siya ng Panginoon at bumalik siya sa Panginoon, and God gave him 15 years more. Pinagpala siya ng Panginoon for 15 years. And then, ang kasunod naging anak niya ay si Manasseh. The longest reigning king in Israel, 55 years. At namuhay si Manasseh sa isang marangyang pamumuhay. Ang nanay niya, ibig sabihin ng kanyang nanay, ang pangalan ng kanyang nanay ay pleasure. My delight. So yan ang pangalan. So namuhay siya ng karangyaan, kaya ang nakita niya ay puro karangyaan ang buhay. Pero mga kapatid, ibinagsak din siya ng Panginoon. Pero si Manasseh ay nakabalik sa Panginoon sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ito naman yung kanyang anak, si Amon. Si Amon naman, ang pangalan ng kanyang nanay means compromise. Nung si Amon ay nag-compromise, 2 taon lang hindi na nakatiis ang Panginoon. Alam niyo kung sino ang pumatay sa kanya? Sarili niyang staff. Sarili niyang mga kasama. Sa sobrang wickedness ni Amon, sa sobrang oppression na ibinibigay ni Amon sa mga tao, sa sobrang kasalbahian ni Amon, mismong sarili niyang staff, hindi na po nakatiis, at siya po ay pinatay sa loob mismo ng kanyang bahay. 2 years. Hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya repent ng kanyang kasalanan. Okay? Thank you. Now mga kapatid, tingnan niyo po, para po sa mga magulang na nandito po ngayon, at maging sa mga kabataan na nandito po ngayon, maaaring magsasabi ka na, kasi yung tatay ko, salbahe kasi yung tatay ko salbahe kasi yung nanay ko, salbahe kasi yung ganito. Hey, nais kong sabihin sa inyo, kahit na maaaring meron kang magulang, maaaring meron kang tatay na hindi maayos, pero maaaring meron ka namang nanay na nagtuturo sa iyo ng instruction patungkol sa salita ng Diyos. Huwag mong pakikinggan yung hindi maayos. Ang pakikinggan mo yung maayos na ikakaayos ng iyong buhay. Ang problema sa maraming kabataan ngayon, ang mas pinakikinggan natin yung hindi makakapag-ayos ng ating buhay.
Bakit? Sobrang taas natin na akala natin ang nagsasambit lang tayo doon sa mga tao na akala natin mas mataas sa atin. Nais ko po sabihin sa inyo, kung dito po sa church, ako lamang po ang nire-respeto nyo, hindi totoo yung pagrespeto mo. Dapat matuto kang irespeto kahit na sinong mga tao dito. Kahit na bata ay dapat matuto kang magrespeto. Sapagkat pag sinabing respeto, walang pinipiling tao yan. Kahit saan ka magpunta, you pay respect. You see, hindi po tayo men pleaser dito. Kung ako lang ang piniplease ninyo, hindi yan totoo. Ang dapat mong i-please ay ang Diyos at hindi ako. Once na ikaw ay pumasok sa ministry, hindi ikaw ang masusunod. Ang Panginoon ang masusunod. Ako po, gusto kong mag-choir. Bakit? Kasi maganda po yung boses ko. O sige, maglinis ka ng CR. Ano? Bakit ako maglilinis ng CR? Magkwakwar nga ako. Pwede bang marinig ng mga tao yung pagkanta ko habang nasa CR? Yan ang problema mo. Ang akala mo, ang ministry, ang ipiplease yung tao. No, ang ipiplease mo sa ministry ay ang Diyos. Kaya may nakakakita sa'yo o walang nakakakita sa'yo, maglingkod ka sa Diyos at hindi sa tao. Kaya nga po, alam nyo, kahit na po sa church, ang gustong ministry ng mga tao, yung nakikita sila sa harapan. Sabi ko nga po sa inyo, unang-unang ministry ko doon, tagalinis ng CR eh. Then pumasok ako sa academy. And then nandoon ako sa audio-video. Oh. Gusto ko ba yon? Now, as far as human being is concerned, hindi ko gusto yung maglinis ng CR. Bilang tao, ayoko maglinis ng CR. Pero dahil gusto kong i-please ang Panginoon, kinakailangan kong gawin yun kasi naglilingkod ako sa Panginoon at hindi sa tao. You see, mga kapatid, kalimutan nyo po yung ugali ni Hezekiah na very proud sa kanyang sarili. Ang galing-galing ko naman Bakit ganito lang ang ginagawa ko? Bakit hindi man lang? Tatandaan nyo po ito. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor. Marami pong nasa ministry, not because of passion, but because of position. Ang gusto lang natin na nasa ministry dahil may position tayo. Ang galing talaga Kitang-kita talaga siya Wow. Tapos nandoon ka, ikaw yung magmaneho ng tricycle, ang ganda nung tricycle mo, may aircon, ikaw yung makikita ka ng mga dati mong barkada, wow, yung tricycle niya, naka-aircon na Yun ang gusto natin. Di ba? Ang gusto natin, makikita tayo sapagkat gusto natin na iaangat tayo. Agoy, tikal ka ko. Tikal ka to? You see? Mga kapatid, hindi po ganyan sa ministry. Or else matutulad ka kay Hezekiah. Yes, Hezekiah was a good man. Siya po ay magaling. Siya po ay talented. In fact, pagdating po sa engineering, talagang napakagaling na Hezekiah. But ang problema kay Hezekiah, nung marami nang nagpupuri sa kanya, nung marami nang nagbibigay ng gift sa kanya, ang sabi ng Biblia, he lift up his heart. Pero ano nangyari po? Ibinagsak siya ng Panginoon. Bakit? Hindi ganyan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin Naalala niyo po Satanas? Ano sabi ni Satanas? Ang gusto niya ay magkaroon din siya ng trono on high. I will be like the most high God. Anong ginawa ng Panginoon? Ibinagsak siya ngayon. You see, mga kapatid, ang kagandahan kay Hezekiah, may godly mother siya. Kaya nung siya ibinagsak ng Panginoon, nakabalik siya ngayon. Pero mga kapatid, ang hindi alam ni Hezekiah, meron siyang anak. At yung anak niya ang nakakakita ng kanyang pagmamataas. God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Pero ang nakita ngayon ito ni Manasseh ay yung pagmamataas ni Hezekiah. At nakita ni Manasseh yung karangyaan ni Hezekiah. Nung si Manasseh po ay pinanganak, wow, mayaman na sila. At nung marami na silang pera because pinagpala sila ng Panginoon,
Talaga for 15 years, ibinigay ng Panginoon yung pangangailangan sapagkat yung kanyang tatay ay nagpakumbaba. Ibinigay ng Panginoon lahat ng kanyang mga kailangan. Here comes si Mama. Wow, pleasure. Shopping tato, City Mall, Gaisano. Upod ka sa akon to. Bacolod ta. SM, Robinson, ano pa yan? Landers, Ayala Mall, St. Peter, di ba? Bakit? Nandoon na yung karangyaan lahat eh. Yun ngayon ang nakamulatan ni Manase. Good kami kasi damo man may kwarta. Dito sa amin lang kwarta, ginapiko, ginapala man na. Ang utang ginabuldos. See? So mayaman na sila. Nakita ngayon niya ni Manase. That's the influence of his mother. Ang naging impluwensya ng kanyang nanay ay puro mga material. And no wonder kung bakit may mga kabataan ngayon na materialistic at hindi po spiritual sapagkat yan po yung nakita sa maraming mga magulang. Tatandaan niyo po ito mga kapatid. Kung ikaw ay hindi magsisimba kasi wala ka lang bagong lipstick, materialistic ka. Pastor, hindi ko makasimba kay wala man kong lipstick. Agoy. Bakit sinong titingin sa lips mo kung mapula o wala? Kung wala kang lipstick, uling. Uling tayo, uling. Pastor, hindi ako simba, pastor, kay wala akong bagong damit. Bakit? Sino bang mag-check sa'yo kung bago o luma ang damit mo? Ang importante nakadamit, huwag kang pumunta dito nakahubad. Di ba? Sino bang mag-check na, ang damit nito luma? Ano ngayon? Ang importante malinis, ang importante maayos. Mga kapatid, ang decency ay hindi po nakikita kung bago ang damit mo. Ang decency ay nakikita po sa pag-uugali. You see? Kaya nga po, ang kinakailangan mo lang, magsuklay ka lang maayos. Kung wala ka mang makeup dyan, kuha ka ng bugnay na ipahid-pahid mo dyan yung bugnay na mapula. Pupula rin yan. Kuha ka ng aratilis dyan. Di ba? Hindi mo, bakit kanino ka ba nagpapaganda? Ikaw ay pumupunta sa church not for a fashion show. Pumupunta ka sa church to worship God. Salamat sa Panginoon, meron kang maayos na damit. Bago man yan o luma man yan, basta't maayos, yan ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. But ang importante yung ugali po natin. Now, ito po ang problema ngayon kay Manase. Hindi siya ngayon makalabas pag hindi bago yung kanyang damit. Hindi ngayon siya makalabas kapag wala siyang hindi siya titignan ng mga tao na, bago yung sapatos niya. Wow. Sino ang nag-influence? Nanay. Baliktad nung kay Hezekiah at saka kay Manase. Pero salamat sa Panginoon, si Manase po ay nakabalik sa Diyos. Nung si Manase po ay ipinakita sa kanya ng Panginoon na eto pala ang eto pala ang gusto mo. Yung meron kang mga bagay na mga magaganda, prisoners of war ka doon sa Babylon. Wala siya ngayong mapaipagmamalaki, wala siyang magandang damit, wala siyang magandang sapatos, wala siyang pera. Bakit? Prisoner siya At doon mga kapatid, sa kulungan sa Babylon, doon niya muling kinausap ang Panginoon. Nagsisi siya at ang sabi ng Panginoon, ibabalik kita sa iyong kingdom. Unawahan niyo po, he was the king, pero inalis ng Panginoon yung kanyang leadership at siya po ay mas higit pa sa isang alipin. Pero ano sabi ng Panginoon? Dahil nagsisi siya ng kanyang kasalanan,
in-restore ng Panginoon yung kanyang kingdom. This time, si Manasseh ay king na naman uli. Kaya lang ang hindi alam ni Manasseh, meron siyang anak. Meron siyang anak na nakatingin din sa kanya by the name of Amon. Ang nakita ni Amon ay yung kasalbahian ng kanyang tatay. And so si Amon ngayon ay ginawa lahat ng mga bagay na nakita niya sa kanyang tatay nung ang tatay niya ay salbahi pa. Hindi nakita ni Amon yung pagsisisi ng kanyang tatay habang nandoon sa kulungan ng Babylon. Sapagkat hindi nakita ni Amon kung paano yung paghihirap ni Manasseh habang nakakulong doon sa Babylon. Wala siyang kaalam-alam kung anong kinakain ng kanyang tatay. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang suot ng kanyang tatay. Wala siyang kaalam-alam kung paano tinatrato yung tatay niya doon sa loob ng kulungan. Basta't ang alam lamang ni Amon, well, ang tatay ko, mayaman ang tatay ko. Well, marami kaming pera. Well, marami kaming ganito. Kaya lang medyo nagkahirap lang kami sapagkat ganyan-ganyan lang nangyari sa amin. Pero walang kaalam-alam si Amon kung ano ang buhay ng tatay niya sa loob ng kulungan. Pagbalik ngayon ng tatay niya, iba na ang pag-uugali ng kanyang tatay. Pero si Amon, na-inject na po sa kanyang puso't isipan yung impluensya ng tatay niya habang hindi pa pinaparusahan ng Panginoon. Ito po ang masakit. Hindi na po nakabalik si Amon sa Panginoon. Hindi na po siya nakapagsisi. At siya po ay namatay as a wicked king. 2 taon lang. 2 taon lang, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, stop na yan. Grabe na yung kasalanan mo. Yariin na yan sa loob ng 2 taon. Now, tandaan nyo po, maaring ngayon sa mga tatay at nanay na nandito ngayon, maaring sasabihin mo, ako naman, kaya ko naman itong dalhin. Bagamat ako ay hindi nagsisimba, at least nasa isipan ko naman ang Panginoon. Maaaring ikaw, kaya mo, pero hindi mo ba alam yung anak mo nakatingin sa'yo? Ikaw maaaring kaya mo, pero yung anak mo hindi mo kaya, hindi kaya ng anak mo. Maaaring sasabihin mo, ako naman hindi naman mawala sa isipan ko si Lord. Pero maaaring sasabihin mo na, ako lagi nasa puso ko si Lord, pero yung nakikita ng anak mo na hindi ka pumupunta sa simbahan, yun ang tatatak sa isipan ng anak mo na hindi niya pahalagahan ang simbahan, hindi niya pahalagahan ang salita ng Diyos, hindi niya pahalagahan ang ministry, sapagkat hindi niya nakita sa'yo. Maaaring tayo mga magulang makakabalik tayo sa Diyos, pero yung ating mga anak, maaaring hindi na sila makabalik sa Diyos. That's why the influence of a mother, the influence of a father is very important. Kapag ang tatay at ang nanay ay masyadong mapagyabang, asahan niyo po yung anak ganun din. Nakakalungkot sa maraming simbahan, kung sino pa yung anak ng pastor, yun pa yung mayabang. Kung sino pa yung anak ng pastor, yun pa yung pasimuno ng kalokohan. Kung sino pa yung anak ng pastor, yun pa yung hindi mo makikita, yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Watch out! Itong si Ella, itong si Mix, watch out! Sapagkat maaaring you will be the next Amon. Maaaring you will be the next na babanatan ng dyablo at hindi ka na makakabalik. Sa mga young people na nandito, magpasalamat ka na kasama mo ang magulang mo sa church. That's the influence na dapat mong kukunin. Magpasalamat ka na yung nanay mo ay ginigising ka sa umaga. Magbasa ka ng Bible mo. Magpray ka. Huwag kang magagalit sa nanay mo because that is a good influence. Tigilan mo yung cellphone mo. Magbasa ka naman ng Bible mo. Itigil mo yung paglalaro mo ng cellphone. Mag-pray ka naman. Yung iba sa inyo, galit pa. Galit pa kayo pag sinasaway kayo sa paglalaro nyo ng inyong mga mobile games. Wake up, young people. You need a godly influence from your parents. Pag sinabi ng parents ninyo, pag sinabi ng magulang ninyo, punta tayo sa church, gumising ka ng umaga, sumunod ka sa magulang mo sapagkat that's a good influence. Kaya nga po dapat tayo mag-ingat
tayo po mga nanay, tayo po mga tatay, mag-iingat tayo. Alam nyo kung bakit? Pag hindi nyo po pinahalagahan yung pagpunta sa church, asahan nyo po na hindi rin po pahalagahan yan ng inyong mga anak. Wala po, tandaan nyo po ito, wala pong leadership na sa next generation ay mas mataas siya kaysa sa nauna. All throughout the history, kung yung first generation ay ganito kataas yung level ng kanyang spirituality, ang sumunod na generation mababa. Ang susunod na generation mas mababa. Ang susunod na generation mas mababa. Ganyan po palagi mga kapatid. You see, bakit po? Sapagkat yan yung sabi ng Biblia. As far as spiritual matters concerned, ang mundong ito ay pasama ng pasama. Kaya nga po mag-iingat tayo. Ano yung ipinapakita mo sa iyong anak? Ipinapakita mo ba sa iyong anak na may hawak ka ng sigarilyo? Ipinapakita mo ba sa iyong anak na may hawak ka ng beer? Maaaring ngayon ikaw, bilang tatay, bilang nanay, ang hawak mo lang ay beer. Maaaring ang hawak mo lang ay sigarilyo. Pero isang araw yung anak mo, ay maaaring ang paghawak na niyan ay isang matinding case na ng alak or marijuana na or shabu na ang hawak niyan at hindi na sigarilyo. Bakit? Palala po yan ang palala eh. Palala ng palala. Kaya napaka-importante. Kaya nga po, huwag kayong basta-basta na makita nyo lamang, kayong mga young people, makita nyo lang na maganda, maputi, mahaba ang buhok. Ay, siya na yan talaga, siya na talaga. Nako, maawa ka sa magiging anak ninyo. Sapagkat hindi habang buhay, puro kurut-kurutan na lang kayo sa kwarto. No way. Hindi po. You see, look at Hezekiah. Si Hezekiah, napakagaling siya sapagkat bagamat wicked yung kanyang tatay, pero magaling yung kanyang nanay. Yung nanay niya, by the way, ay anak ng isang prophet. Kaya godly mother talaga yung kay Hezekiah. Napakatalino at napakagaling na Hezekiah, kaya lang napakayabang na Hezekiah. Pero ibinagsak siya ng Panginoon. Nung ibinagsak siya ng Panginoon, bumalik siya sa Diyos. Nakatingin yung kanyang anak si Manasseh. At nung nakatingin yung anak niya, puro pleasure naman. Yun naman ang impluensya ng nanay. Puro material, puro material, puro material. Ibinagsak siya ng Panginoon, pero nakabalik siya sa Panginoon. Pero nakakalungkot nito, yung next generation, si Amon. Hindi na siya nakabalik sa Panginoon. Do you understand, mga kapatid? Question po sa mga tatay at nanay na nandito. Nakikita ka ba ng anak mo na nagpipray? I mean, ang pinag-usapan po natin is the parental influence. Nakakatakot po nito na baka mas marami pang influensya ang cellphone sa ating anak kaysa sa atin. Are you listening? Amen? Ang nakakatakot po nito, baka mas marami pang influensya ang Facebook kaysa sa atin. Nakakalungkot pong isipin na nasa church tayo, yung mga magulang, yung mga nanay at tatay nasa church, pero yung anak natin nandoon sa labas. At yung mga anak natin sa labas, ayun, nandun, nagiinuman, nasa barkada. Tapos yung mga magulang ay nandito sa church. Wow. Nakikita ka ba nagbabasa ng Bible sa loob ng bahay mo? Tatay, listen! Nakikita ka bang nagpipray? Tatay, nakikita ka bang nagpipray? Nanay, nakikita ka ba na sinusuportahan mo yung programa ng tatay sa loob ng tahanan? Ang nanay po ay hindi nilikha ng Panginoon para kontrahin yung tatay. Remember, mothers, the father is always the leader of the home.
Kahit na ikaw, nanay, ang may pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan mo, sabihin na natin na ikaw na yung matalino sa loob ng bahay. Pero ang authority ay nasa tatay pa rin. Kahit na ikaw yung malaki ang kinikita, ikaw yung may trabaho, ikaw yung mataas ang income, yung tatay ay walang income, pero hindi pa rin nasa iyo ang authority. Ang authority ay sa loob ng tahanan ay nasa tatay pa rin. You see? Question. Nakikita ka ba ng mga anak mo na nagpipray? Baka naman ang nakikita sa iyo ng anak mo ay yung hope na walang kapag-asa. Ha? Baka naman ang nakikita sa iyo ng anak mo yung Marlboro country na wala sa mapa. Oh. Or baka ang nakikita sa iyo ng anak mo si San Miguel na hindi man lang nakarating ng langit. Kaya sa langit wala man beer. Ha? Ano nakikita sa iyo? Tanduay? ESQ? Johnny Walker? Wow, Johnny Walker. Huh. Mamahali na yun ah. Oh. Yung gin, Hinebra San Miguel? Or yung ngayon naging inumin na rin ng mga babae yung ano bang tawag yan? Light ah? San Mig Light? Ano nakikita sa iyo? You see? Anong nakikita sa atin ng ating mga anak? Tandaan niyo po, pag sinabing influence, whether directly or indirectly, whether conscious or unconscious, merong epekto yan sa buhay ng inyong anak. Ah, pastor, hindi ko naman tinuturuan yung anak ko manigarilyo. Oo nga, pero nakikita ka eh. Ah, pastor, kahit kailan, sa bahay na to, hindi ko tinuruan yung anak ko na uminom ng alak. Wow, salamat sa Panginoon. Kaya lang yung action mo, nagtuturo indirectly. Oh. You see? Nakakalungkot mang isipin, pero marami pong tahanan ang ganyan. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, minsan hindi lang nakikita ng gobyerno, pero ang napakataas na crime rate ng Pilipinas, lagi po yan, liquor-related crimes. May kinalaman ang alak. Pastor, kasi ito, ano na to eh, itong iniinom ko na to, pamatay mikrobyo to eh. Oh. 'Di ba? Maraming mikrobyo yung loob ng tiyan ko, kaya iniinuman ko ng alcohol para patay sila sa loob. Para kang tatay ko eh. Ganyan din ang katuwiran ng tatay ko eh. Ang alcohol pamatay ng mikrobyo, kaya siya umiinom ng alcohol kasi marami daw siyang mikrobyo sa loob ng tiyan. Kaya uminom siya ng alcohol. Mga kapatid, kahit na anong gawin nyo pa. No? Sabi nung isang doktor dun sa isa, mister, hindi ka na pwedeng uminom ng alak. Hindi ka na rin pwedeng mataas na yung kolesterol mo, high blood ka na. Hindi ka na pwedeng kumain ng baboy. Kasi mataas na yung kolesterol mo. Ang dapat mong kinakain, yung mga lumalangoy. Oh. Yan na lang, kainin mo, at least safe yan. Ang ginawa niya pag uwi niya, yung baboy tinuruan niya lumangoy. At least yung baboy marunong lumangoy, pwede niyang kainin. Di ba? Utak lang yan eh. Sala nga lang. You see, mga kapatid, tandaan niyo po, lagi pong merong nakatingin sa bawat action natin. Kahit na po sa akin, mga kapatid. Lagi po, kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung kakayanin, pati yun, kung po pwede nga lang naka-necktie, kahit na pupunta ako ng palengke, magne-necktie ako eh. Bakit? Lagi po kasing may nakatingin sa atin.
At ang masakit po nito, ang binabantayan nila yung pagkakamali mo. Naunawaan nyo ba yan? Kahit na 10 beses kang gumawa ng mabuti, 1 beses ka lang pumalpak. Ang matatandaan niya, hindi yung 10 beses na mabuti. Ang matatandaan niya, yung kapalpakan mo na 1 beses. Yan ang babantayan niya. At kapag kita mo, pasimba-simba ka pa, ganyan pa rin pala ugali mo. Nagpunta-punta ka pa ng simbahan, nakikita kita, magsimba ka, nakanektay ka pa, tapos ganyan pa rin ang ugali mo. Yun ang matatandaan nila. Pero ilang beses mo nang ginawa ng mabuti yan. Pero hindi nila naalala yung mabuting ginawa mo. Yan po yung masakit sa mga tao. Kaya nga po mga kapatid, by all means, iingatan natin yung atin pong testimony. Yan po ang nakakalungkot kay Hezekiah, yan po ang nakakalungkot kay Manasseh. Hindi nila iningatan yung kanilang testimony para ang makita ni Amon ay yung magandang testimony ng Panginoon sa kanilang buhay. Tandaan niyo po ito. Salamat sa Panginoon kung nakabalik ka sa church. Pero tandaan mo, kapag inulit mo pa uli yung kasalanan mo, baka yung anak mo hindi na makabalik. At least, salamat sa Panginoon, kinaya mo. Sabi ko nga sa ilan, magpasalamat kayo sa nanay nyo at sa tatay nyo. Sa sobrang haba at dami ng problema na pinagdaanan sa buhay, kinaya niya, maitaguyod lang kayo. Pinagsikapan niyang maiahon kayo. Kahit na mahirap ang buhay, pinagsikapan niya. Pero ang tanong, kakayanin mo kaya pag ikaw yung nandoon? Kayong mga young people, ang galing-galing ninyong magturo sa inyo. Mas salbahe kasi yung nanay ko, salbahe kasi yung tatay. Ang galing mo magturo. Kung halimbawa kaya, ikaw yung nasa katayuan ng nanay mo, kaya mo kaya? Kung ikaw kaya, sa palagay mo, ang nasa katayuan ng tatay mo, kakayanin mo kaya? Oh. Bakit? Kaya mo nasasabi, hindi ikaw yung nakaranas eh. Minsan magaling tayo mag-advise, magaling tayo magsalita kasi hindi tayo ang problema. Pero pag tayo na dumating doon sa problema, wala rin tayo magawa. You see? Kaya po mga kapatid, the best influence is the influence of the salita ng Diyos. The Word of God pa rin, babalik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Babalik pa rin tayo sa Biblia, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo man ay hahanap ng impluensya, maghanap na kayo ng impluensya na ilalapit kayo sa Diyos. Kaya pera man yan o walang pera man yan, basta't ilalapit ka sa Diyos, ang blessing ay nasa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Again, mag-iisip po tayo. Anong impluensya ko sa anak ko? Yung anak ko ba, inimpluwensyahan ko ba ito na mapalapit sa Diyos? O baka dahil sa aking action, napalayo siya sa Diyos? Anong impluwensya ko sa asawa ko? Yung iba na asawang lalaki na pagkatahi-tahimik, no ang napangasawa niya ay si Marites, naging Maritsu na rin siya. Oh. Iba yung impluwensya nakuha niya. Di ba? Kaya po mga kapatid, isipin po natin, yung action mo sa loob ng bahay, lagi mong tatandaan, may anak ka na nakatingin dyan. Hindi ka man magturo sa kanya verbally, pero yung action mo ay laging nagtuturo sa kanya kung ano ang gagawin niya at gagayahin niya. Kaya mag-iingat po tayo sa loob ng bahay. Nagkakaunawaan po tayo? The power of parental influence. Si Hezekiah, si Manasseh, si Amon. Huwag niyo pong hayaan na dumating ang inyong mga anak sa kalagayan ni Amon. Wag. Kawawa naman sila. Again, sabi ko sa inyo, at least salamat sa Panginoon, ikaw, kinaya mo. Napagtagumpayan mo, na-overcome mo. Bakit? Meron kang upbringing na doon ka hinubog, doon ka tinray na talagang maging matigas, maging matapang. Kaso yung anak mo hindi. Hindi ganon. Kaya mag-iingat tayo. Amen, mothers? Fathers? At kayo mga young people, learn to respect your parents. Tandaan nyo, nag-iisa lang yan sila. Wala kayong makikitang iba pa. Sila lang.